Nagutom kami guys, kaya umorder kami dito sa may Texas Chicken. Alam nyo ba, masarap yung chicken nila and ang laki ng serving nila. Especially nung burger nila, na-try namin before. Kaya naman, umorder ulit kami sa kanila. Show Adam, baby, the burger. Look at the burger, guys. Look at this, guys. It's so amazing. Please subscribe. Ang laki ng burger nila, oh. Nakita nyo? What is Tapos guys, meron din sila ditong chicken, 3 pieces. 45 to lahat guys. And including yung burger. Dalawa ata yung burger niya. Nyo guys si Adam. Sarap buhay. Yes. And guys, kain tayo. Nag-crave talaga ako sa chicken. Dapat sa isang restaurant kami bibili. Pero kasi nagmahal yung delivery charge nila. So, dito na lang kami. 3 reals lang yung delivery charge nila dito. Bakit ganun? Wala silang meron. Nakala ko wala silang sausawan. Nanonood ako ng YouTube. Yung mga movie dito. Mga very, very old movies natin sa Pinas. Ay, ano ba yan? Ayaw mabuksan. Tingnan nyo guys, kung gaano kalaki yung burger nila. Ang laki. Diba? Ang laki. Pero ang trip ko talaga ngayon, chicken, kaso hindi ko mabuksan tong sausawan. Meron din silang coleslaw na kasama. Alam niyo ba guys, dati sa Pinas, hindi ako kumakain ng coleslaw. Pero dito, interesting. Masarap siya. Ang laki din ng chicken nila guys, oh. Ang laki. Kain muna ako guys ha. Hindi ako makapag tuloy-tuloy ng video kasi nanonood ako ng movie. Baka tayo, copyright tayo. Kaya balik ako pag katapos kumain. Magsasaing na ako guys para may makain yung asawa ko kasi naubos namin yung rice. Tapos meron natirang chicken dyan. Yun yung para sa kanya. Kaso wala namang rice. So ngayon, saing tayo. Grabe, sumasakit yung ulo ko. Kanina pa, nahihilo din ako. Ito yung ginagamit ko sa aking headache. Ito yung roll-on kick out pain. Hindi ko to kilala. Nakita ko lang to sa sa supermarket, sa Lulu ata, sa mga sa katabi ng Tiger Balm, ganyan. Na-curious ako kasi roll-on siya. So, para maiba naman. Pero meron din akong Tiger Balm. Pero trip ko to kapag para hindi tumikit sa kamay ko. Yun lang yung advantage nito. Alam mo yung pag ayaw mong may maanghang sa kamay mo or ayaw mong may something sa kamay mo, ito yung gamitin nyo roll-on. Quick update lang guys, alam nyo ba, medyo nasanay na talaga kami sa sitwasyon ngayon dito sa Qatar. And honestly, yung kapag may mga alert sa mga cellphone namin, hindi na namin siya masyadong pinapansin. Tapos sasanay na din kaming may naririnig na pagsabog, ganyan. Pero alam nyo ba, minsan walang pagsabog kami naririnig. Minsan every other day na ngayon. At yung alarm namin, hindi na siya ganun kalakas sa cellphone. So, kahit mag-alarm siya, hindi na kami basta-basta nagigising. Hindi katulad before na grabe guys, as in, sobrang lakas yung kahit tulog na tulog ka talagang alam mo yung masyashock ka talaga sa sa alarm. Talagang gising na gising yung diwa mo pag narinig mo siya. Kasi parang siyang, alam mo yung wang-wang sa tenga mo, talagang ganong katindi yung lakas. Pero ngayon, napansin namin, hininaan na nila. Siguro kasi ang daming
video na lumalabas or nagko-content na ayun nga naiistorbo sa pagtulog yung mga tao kapag nag-a-alarm kasi syempre hindi naman namin mape-predict kung anong oras mag-a-alarm, 'di ba? Minsan hapon, tanghali, minsan eto ganto madaling araw or sobrang aga tapos biglang mag-a-alarm ng ganun, 'di ba? Syempre talaga may istorbo talaga yung tulog mo. Tas ang mahirap doon kasi kapag syempre sobrang nagulat ka sa paggising, 'di ba? Ang hirap bumalik sa pagtulog dahil nga syempre nagulat ka. So as of now, okay pa din naman kami dito. Nakakapag-adjust na kami sa sitwasyon at lumalabas-labas na din kami. Nakikita niyo sa mga previous videos ko, medyo lumalabas na ako ulit. And yung mga ibang tao dito, ganun din. And of course, mag-i-Eid na. Nagbibilihan na yung mga tao ng mga damit for Eid, ganyan. Pero yung dasal ata sa Eid, yung umagang-umaga na dasalan tuwing Eid, kinancel ata nila yon kasi syempre bawal muna yung super gathering talaga para iwas na din for our safety. Kinancel muna yon, wala munang ganun. So ayun, yun yung update. Pero nakikita ko naman sa mga tao, especially sa labas, nakapag-adjust na talaga at wala nang wala nang natatakot, hindi na kinakabahan, parang naging normal na lang. Guys, sobrang dami naming tomato, kaya naman naisipan kong gumawa ng tomato soup. Hindi ko alam kung saan nakuha ng asawa ko, napakadaming tomato, kaya naman ito kasi baka masira lang, kaya ito yung gagawin natin. Ilalagay lang muna natin siya sa oven. Ito na siya, na-roast na natin siya. Itong garlic, ayan, soft siya sa loob, crispy siya sa labas, and masarap yan. Tapos ilalagay natin siya sa pan. Nakalimutan kong videoan guys, ayan, na-blend ko na siya ng hand blender namin, and then now, lalagyan natin siya ng cream. Ang problema ko, wala nga pala kaming cream guys, kaya gagawa muna ako. Maglalagay lang tayo guys ng butter. Small pan lang yung ginamit ko kasi konti lang naman yung gagawin ko. Then, meron kami dito guys, milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede nyo gamitin yung powder milk. Same lang yung gagawin ninyo. Pero, syempre, lalagyan nyo yung powder milk ng tubig. Hintayin nyo lang tong kumulo and then yun na yun. 'Di ba? Ang dali lang. Kaya naman kapag nawalan kayo ng cooking milk, tapos nagluluto kayo ng pasta or anything, eto na lang yung gawin nyo, mas madali, saka mura pa. After that, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating tomato soup. Ayan siya guys. Lahat ng ginawa ko, nilagay ko na dito para lahatan na. Konti lang naman kasi din yun. Ngayon magluluto naman tayo ng beef steak. Yung version ko, mga sis. Tinuro lang to sa akin ng asawa ko. Niluto ko na yung beef. Tapos ngayon, nigigisa ko lang siya dito sa sa vegetables. Sabay-sabay ko na itong ilalagay dito. Kasi ko lang naman to. Gigisa ko lang ng saglit. Ang liit pala ng lalagyan ng ginamit ko. Kalimutan ko. Kaya muna, konti lang naman to eh. Hinihiwa ko lang guys ng maninipis itong beef na niluto ko. Tapos yun yung ilalagay natin sa ating niluluto ngayon. Ay, tinatamad ko na kung ilagay ito sa sa chopping board, kaya dito na lang. Kaso ang hirap pala. Medyo luto na to guys, kaya lalagyan na natin siya ng konting soy sauce. Konting-konti lang. Kasi medyo maalat na yung ating
beef. Kasi kayo na nilagyan ko din yun ng salt. So, konting soy sauce lang dito. Saka dito na din ako nagluto kanina nitong beef. So, may lasa na din tong pan. Kasi add na natin siya. Super simple lang nitong niluto natin. Tapos na siya guys, yun lang. 'Di ba? Ang dali lang. Kaya kung may beef kayo sa bahay, ganito na lang yung gawin nyo para lalo na kapag nagmamadali kayo. Ako pa naman, mahilig ako sa mga madali ang luto. Hindi kasi talaga ako mahilig magluto eh. Kain tayo guys! Natutulog si Adham kaya ako lang yung kakain ngayon. And ito yung tomato soup na ginawa ko. Ayan. Kasi ang dami naming tomato, baka masira lang siya. And yung iba nga nasira na, kaya talagang kailangan ko na siyang lutuin. So, ayan. At itong beef na ginawa ko, nasa freezer lang namin siya. Wow. Nagsasawa na din kasi ako sa chicken, guys. Kailangan ko bumili ng fish. Kasi parang lagi na lang kaming meat. Yung last time, kumain kami ng seafood. Niluto ng asawa ko, pero hindi ko sure kung napakita ko sa inyo. Ang sarap ng pagkakaluto na doon. Next time nga, i-share ko sa inyo yung recipe nun. Yung asawa ko kasi guys, siya yung mahilig talaga magluto. Siya yung mas magaling talaga siya magluto. Ako, nung nag-asawa lang ako, saka lang ako natutong magluto. Pero before, wala talaga akong alam. As in, kahit nga magluto ng itlog, nasusunog ko pa. Kasi di ba yung pagluto ng itlog, di ba paglagay mo sa kawali, yung dumidikit talaga siya, hindi siya tatanggal. Ngayon, alam ko na kung paano siya hindi stick sa pan. Ang sarap to guys, niluto ko. Promise. Sobrang simple lang niya. Sobrang dahil gawin. Pero, masarap siya. Try nyo. Kasi itong tomato soup, honestly, first time ko itong ginawa. Nanood ako ng video. Ayun, tapos in-adjust ko lang yung ilang recipe niya kasi yung iba wala kami. Kung ano lang yung meron kami, yun lang yung ginamit ko. Tapos yun nga yung cream, yung cooking cream, wala nga kami. Kaya ginawan ko lang ng paraan. Kesa pabilin ko pa si Adam sa labas, konti lang naman din yung kailangan kong gamitin. Yun lang guys. Thank you for watching at hindi ko na masyadong patatagalin kasi most of the time yung mga napopost ko ngayon, yung mga previous vlogs ko, sobrang haba, 20 minutes. Ang target ko lang naman talagang vlogs is until 10 minutes, 15 minutes maximum. Pero hindi ko alam, hindi ko napapansin na sobrang tagal na pala yung mga vlogs ko, sobrang haba na pala. So, ayun guys. See you in our next vlog. Bye! And guys, Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak. And sana talaga maging okay na lahat dito. Yun lang. Bye!